Ating si Mayo, nandiyan dyan yung time lag 11:58. Lumabas si Mayo, pumunta siya doon sa pulang pinto. Hindi mo na siya pumasok doon sa 1742. Post. Ayun. Mayo, Ayan. kaninong pinto yung pinasukan mo? Yung pulang pinto? O baka mag-invoke ka na naman. Kitang-kita ka dyan, pumasok ka sa puti na pulang pintuan. Kaninong pintuan yan? Kaninong building yan? The gate of the building, Your Honor. Gate of the building. Yes, Your Honor. Ha? Yes, Your Honor. Tapos, paano ka naka-access doon sa building mo? Kung diyan ka pumasok, sa likod. Yes, Punta Your, ka sa likod. yes, Your Honor. Okay, thank you. Please continue. Thank you, Your Honor. At mula doon sa pulang pinto, lumabas muli si Sergeant Mayo na meron siya ng daladalang paper bag. Pause. Mayo, ano yung dala mo na paper bag? I-rewind mo nga. May bit-bit ka, galing ka doon sa pintuan. Yan o. Paper bag, anong laman yan? Mayo. Your Honor, I invoke my right to remain silent. So yan na yung 2 kilos na nakuha sa'yo. Inbook ka eh. Ako na magsabi na totoo. Yung 2 kilos yan. Oh. Yan yung 2 kilos na nakuha sa posisyon mo. Ulunan, Susungko. Yung pagkakuha nyo ng 2 kilos, yan ba yung lalagyan na yan? Yung bit-bit ni Mayo? Yan oh. Yung bag na yan, na kulay puti. Yung pagkakuha nyo ng 2 kilos kay Mayo, yan ba? Paper bag, Your Honor. Paper bag. So yan yung paper bag na yan. Laruin mo. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Correct. So yan yung nilagyan ng 2 kilos ni Mayo. That's according to the one who arrested you, ha? Yan yung 2 kilo na nilagyan mo ng 2 kilo. Continue. Okay, General, continue. Na umalis siya ng 12:38. Kita natin doon sa time lag at 12:59. Sige. Kaya malamang nakuha siya ng mga 12:52 sapagkat meron kaming record na bumalik sila ng 1:21. Number 2, Janet. Meron kasi kaming CCTV na nagsasabi sa 1:21 dumating yung Montero muli. Go ahead. Ayan, dumarating sa bandang kaliwa yung Montero kasunod nung may Honda na sasakyan. Ito later on makikita natin kung sino-sino ito. Ang na-identify dito mula sa CCTV si Captain Susongko. Ayan. Susongko, ikaw ba yan? Yung bumaba? Yan o. Ikaw yan? Naka-blue, yung bumaba. Ikaw yan. Hindi po ako yan, Your Honor. Anak ng baka. Hindi po ako. Kaklaro, ikaw yan o. Tayo na yan o. Hindi yan ikaw. Tutuloy natin kasi na-process po yan. Na-process naman yan ng PNP. Sige, tuloy lang. At kasama ni Susongko yung mga 5 tao pa na nagmumula doon sa kotse sa likod. Ayan. Kaya mahigit 5 katao yan. Yan naman, mati-check natin yan doon sa pre-ops operation kung sino yung mga sasakyan na kasama sa pre-ops at yung siyam na pangalan ng tao kung sino-sino yung mga ayon. Please identify them. Hindi ko lang sir hawak yung listahan but kinukuha na namin dito sa in the Kunin nyo. next sasabit namin sir yung buong pangalan na tingin namin sir kasama yung 5 na nandi dito sir. Sige, you cite before this committee yung identities niya mga tao niyan. Yung sinabit na motor vehicle sa pre-ops coordination, Your Honor, yung Isuzu Max na yung nga yung sasakyan ni Colonel Susongko, yung Honda na motorcycle na 3, Yamaha. Dandahan na. Sige nga, please identify the vehicles at saka yung naka-onboard sa vehicle. Una, yung gamit ni Susungko.
Yung mga pangalan na Your Honor, si Lieutenant Susongko, si Police Master Sergeant Carlos Bayeta, Patrolman Romer Bugarin, Patrolman Justin Peter Gular, Patrolman Hasan Kalaw, at Patrolman Dennis Carolino. So yan ang sinasabi ko sa inyo, kayong lima. Ha? Andyan kayo, kitang-kita, kasama kayo, pagbaba ni Susungko na dala-dala na si Sergeant Mayo. Tapos ngayon nagdi-deny kayo na hindi kayo kasama paghuli ni Mayo. Yan. Yan ang kasinungalingan ninyo. Diyan ngayon nakikita. Diyan ngayon nakikita kasinungalingan nyo. Kalaw, Bugarin, Bayita, at sino ba? Gular, Carolino. Carolino, Yes, sir. Gular. Sige, continue. Yan, continue. Ayan. Sa number 3 naman, ito naman yung na-restrain si Sergeant Mayo ng 1:39 hanggang 7:45. Hyperlink ka. Hyperlink. Delay lang sa internet. Okay. Mayo, ikaw yan, yung nakaputi, na may nakapusa sa likod. Tingnan mo. Ikaw yan. Your Honor, I invoke my right to remain silent. Sige, wag mong i-invoke mo. Nakakatulong sa'yo yan para matunaw yung kaso mo Ayaw mong aminin. Sige. Nakakatulong ka sa'yo yan. Please, continue. Check mga bakit nadidelay yung nasa screen na tayo meron ka bang wire dyan para diretso na doon sa monitor sa LCD? Ulitin mo nga ulitin mo nga. Ipapakita natin na restrain siya mula ng 1:39 hanggang 7:45. Kung siya ay dumating ng 1:21 at naka-restrain siya ng 1:39 hanggang 7:45, nangangahulugan na siya ay itinatago doon sa Montero. Hindi siya inilalabas. Anong problema ng internet? Bakit nag-i-internet? Ba't hindi dumiretso? Ano na? Idiretso nyo doon sa LCD. Oo. Screen. Ayun, Sige, ayusin ninyo. Kung nahuli ho si Master Sergeant Mayo ng 12:52 at makikita siya doon sa Montero ng 1:21, pagitan nito yung pagkakakuha sa kanya. Subalit mapapakita natin sa susunod na CCTV na lumabas si Mayo doon sa Montero ng 1:39. Makikita natin nakahandcuff siya behind his back hanggang 7:45. Ipakikita rin natin kung saan 7:45 tinanggal yung poses niya na nasa harapan na niya. Kaya for the duration ng 1:39 to 7:45, nanatili siya doon sa Montero. Ang ibig sabihin nito, hindi talaga siya inilabas at itinago siya doon sa Montero. Meron bang usapin na obstruction, concealment, o ipinapatakas ba si Mayo? Bakit ayaw ilabas si Mayo? Sapagkat sa Section 21, kung merong bypass operation, kinakailangan mag-iimbentaryo, magpo-photograph in the presence of the accused kasama yung mga insulating witnesses. Kaya kung hindi siya inilabas dyan, talagang inilalayo siya doon sa scene of the crime. Kaya yung number 3, i-hyperlink nga. Oo. Makikita yan, 1:39, may time lag.
nalalabas si Mayo. Ayan. Sino yan naglabas? Yun yung kasama, yung naka-cover ng mukha. Balik. Rewind. Yan. Stop. Yung naka-blue. Nag-escort kay Mayo. Yan, So, yan susungko, di ba? Ha? Ayaw. Yung kasi, Chairman, nagkaroon ng technical working group kung saan yung officer ng IFLD, officer ng 4A, at officer ng NCR, in-identify yung sino-sino yung naririto sa picture. So yan si susungko. Identify nila yung naka-blue. Yes, Your Honor. Tapos yung nakaputi, Si Mayo. si Mayo, nakahandcup. Yes, Your Honor. Ayan. That is 139. So meaning, before 139, hawak na nila si Mayo. Nahuli na nila. Yes, Your Honor. Hawak nila yung yung si Mayo. Na, Do you confirm that, Mayo? I invoke my right to remain silent, Your Honor. Sige, go ahead. Inyo. yes. Tapos lumabas siya ng 143. Ayan. Ito pa yung pangalawang beses. Ayan, yung lumabas siya, makikita natin kung saan siya ililipat. Ayan, mamaya uulitin natin yan. Ito yung pangalawang beses na 159 na ibinaba siya. At mamayang konti, ilalabas din siya ng 203. Around mga 3 to 4 minutes o 5 minutes siya nananatili sa loob. Ito ba ay yung sabi ng investigasyon na ito yung pangatlo, ayan, na ilalabas siya na makita nyo na 216 at mamayang konti sa 220 mga 4 minutes o mahigit na ilalabas siya. Diba? Please rewind. Rewind. Sige pa. Yung pagbaba niya. Pagbaba ni Mayo. Sige. Op. Sige pa, banti pa. Samor. Pause. Sino yung may hawak kamayo naghawak kay Mayo sa likod? Sino yan? Your Honor, hindi lang namin dala yung report ng technical working group na bahagi ito ng SITG. Pero in-identify yan, di ba? May pangalan yan eh. Ma-identify, Your Honor, yan. Kukunin lang namin yung files na matuturo kasi nga merong opisyal ng SAU 4A, tsaka SAU NCR, tsaka IFLD na in-identify itong mga taong ito at ma-identify naman nila. At the proper time, Your Honor, pag na-file na namin yung kaso, ilalabas din ho ito. Kaya yan yung 216 na naibaba siya at mamayang konti, lalabas din siya. Continue. Ayan. Kaya after 4 minutes, ayan, ito yung sinasabi nila, ano ba yung binubuksan ni Mayo doon? Yung kahaba ng bolt na may shabu o kaha ng pera yon. Ayan. Dito naman at 7:45 na makikita na dito siya tinanggalan ng posas. Kanina, nasa likod niya yung posas. Ngayon, nasa harapan na niya. Kaya, siya ba ay arrested o restrained lang? Kung sa loob ng period na ito ba ay nangangahulugan na nakaplano na talagang hindi siya huhulihin? Kasi nga nasa loob lang siya ng Montero. Next number, number 4. Tuloy-tuloy lang. Number 4. Ito yung umalis panandalian si Mayo kasama nung nakasakay doon sa Montero ng 145. At babalik sila ng 159. Pakipos lang, pakipos. Makikita natin na si Mayo inilipat lang sa kabilang establishments. Base doon sa impormasyon, ito ba ay lugar ni Jaime Romeo Jimenez na pinaglilipatan lamang ng mga nakuhang mga shabu dito sa 14
1742. Sige. Meaning, Ayun. magkatabi lang ang establishmento ni Mayo sa WPD at saka yung kay Jimenez sa unahan lang. Ganun, ganun. Si Jimenez ay isang membro ng PDEA NCR. IFL Ibanez, tauhan mo yung si Jimenez before siya nag-resign, di ba? is Oyo NCR. Sa OYO NCR. Sige, continue. Okay. Yan, kaya nga sabi ko, napakalaki ang papel ni Jimenez dito. Kasi doon, hinahatid sa bahay niya, sa kanyang establishmento, yung mga ninakaw na mga sabo. Yung pilfered. Nilipat lang. Nilipat lang. Sige, continue. Ayan, bumalik sila ng 159. Nakita natin na paatras lang. Kasi napakalapit lang naman. Malalakad yung kanilang pinupuntahan kay Jimenez. Ngayon doon sa item number 5. Go ahead na kagad doon sa hyperlink. Ito naman 3 beses labas pumasok lang. Dito yung purpose ng fact-finding na meron kasing report din na nagbubukas ng vault, nagbubukas nung kinakalagyan ng shabu o kaya nung pera. Ayun. Yan yung una. Ito yung pangalawa. Dito lang makikita yung ilang minutes na interval na labas pumasok. Sandali. Sino yung naka-black na t-shirt at orange na pantalon? Lumalabas si Katarata yung preliminary report base doon sa technical working group ng SITG PNP. Katarata. Yes, Your Honor. Hindi yan si Atadero? Your Honor, si Katarata ho yan. Naka-short ng kulay brown, gaya ng short pants ni Atadero. Ayun, yung naka-black na t-shirt si Rebosora, Your Honor, na may tatak sa gitna na nakamaong. Ayan. Rebusora. Yes, Your Honor. Meron kasing working group na binuo na kung saan kasama yung anti-cybercrime group, kasama yung 3 unit ng PIDEG na para ma-identify yung mga tao at yung mga sasakyan. Base doon kasi sa kanilang So wala kang dala doon sa yung report niyan, hindi mo dala-dala? may sasabit namin to, Your Honor. At Kung meron man, please furnish this committee. yes, Your Yung Honor. complete identity ng mga tao na yan na involved sa baba. Makikita mo lahat eh. Yes, Bigyan mo Your kami ng kopya ha. Yes, ibibigay po namin to, Thank Your you. Honor. Please continue. Ayun. Sino yun? Yun. Yan. Rewind kunti. Yan. Naka-sling bag. Na naka-sweatshirt. Sino yan? Your Honor, Sino makatulong kay Juan? Sino kasama doon pag-identify ng mga tao na ito? Tulungan ninyo. sige, pakita mo dali. Sino yung naka-sling bag? Identify mo. Either si Kalaw ba yan o si Carolino. Ha? Naroon sir yung pangalan namin na-identify lahat yan. Sino? Yan, baka sabihin nila na gawa lang natin ito. Na tayo nagsasabi na nagsinungaling sila. We have to prove before their eyes, before their face, in your face. Pakita natin yung kanilang partisipasyon dyan. Ano? Sir, yung ano ko, ito sana mapakita. Galing kilo pastrano ko, sir. Sino nga yung mga lumalabas, yung sa portion na yan si Patrolman Kalaw, Patrolman Gular, tsaka Patrolman Bugarin, ang mga na-identify, Your Honor. Sa footage ng 246. Okay, sige. Pero specifically ito nakasiling bag, oh. Wala, di mo masabi dyan ngayon. Anyway, please continue. Continue na lang. Continue Submit mo lang yung report later. Yes, Your Honor. Yan. Yan, nagsakay ng motor na black ang t-shirt. Na orange yung short pant. Si Katarata yan, Your Honor. Katarata. Ikaw yan? Katarata. Saan si Katarata?
Ikaw yan? Invoke my right, Your Honor. Ha? I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Sige, inbook ka ng inbook dyan kasi klaro masyado. Inbook mo. Go ahead. Yan o yung isang sa mga labas pumasok nila. Tuloy lang. Yung panghuli na 2:16 at 2:20 after mga 4 minutes lalabas din siya. Ayan. Ayan. Doon sa 6, sa slide 6, ito naman yung tatlong times na kumuha sila ng mga shabu doon sa sasakyan. Ayan, kasama si Katarata na merong dala-dala doon na Katarata at saka sino isa? 150. Meron bang 150 dyan? Oh, si Susungko andyan, no? Nagsusupervise habang naglo-loading sila ng ninanakaw na Cebu. Andun ka Susungko, naka-blue na t-shirt. O yan. Pause. Sino yan? Yung Si Yung Katarata yan, Your Honor. top, ha? Katarata ho yan. Saan si Katarata dyan? Yan yung naka-shorts na yan. Yan, naka-shorts na nakasakay sa motor. Yes, Your Honor. Ginagamit niya Yung isang kasama niya, yung kaharap niya. ina-identify kasalukuyan, Your Honor. Tingnan nga nyo dyan, may identity yan eh. Kasulat dyan. Basta ito yung team ni Captain Susongko. Nakalagay dito, Ribusura. Yes, sir. Ito may araw, Ribusura. Hanggang Carolina yan, Your Honor. Ribusura, ikaw yan? Hindi po, Your Honor. Hindi ah. Hindi, Your Honor. Sigurado ka ha? May identify ka naman kasamahan mo eh. Yes, Your Honor. Sige, continue. Tuloy lang. Kasi Yan tumatawag na yan ng cellphone. Naka-black na t-shirt, naka-maong na short pants. Sino yan? yung grupo yan, Your Honor, sila Rebusora, sila Kalaw, sila Katarata, saka Bugarin. Yung naglalaro ba, Your Honor, sa 5 grupo yan, sa 5 tao na grupo yan ni Captain Susongko. Meron tayong separate report para dyan. Ito kasi, Your Honor, para sa presentation dito. Sa presentation sa Husgado, Your Honor, meron kaming picture Okay. dyan, ma-identify natin. Please continue. I-play mo nga. Play nyo. Bigat na siya po ni kinargaw. Isang malita. Isang malita. Yan, sigurado ko. Yung nakaitim na yan, oh. Yan, si... Kahit... Yung tayo pa lang, ito na, oh, si... Rebusura. Rebusura, Katarata. Rebusura. Yung naka-jacket ng itim. Dito sa number 7, Your Honor, doon naman sa L300 van, Sige. doon maliban doon sa tatlong extraction ng mga shabu on 3 occasions, meron din extraction ng shabu dito. Kasama yung Almera ng Nissan. Kasama ito, Your Honor, doon sa pre-ops. Na-identify naman yan later on at the proper court, Your Honor. Pipresent namin kung sino-sino itong mga tao. Ayan, ito yung L300 van na naglalagay pa rin ng Yung L300 ban yan, kasama yan sa pre-ops kasama yan, Your Honor. ng 4A, yung Ng pre-ops 4A, ng 4A. Your Honor. Sasakyan nila yan. Sasakyan nila yan at police din na nagdadrive yan, Your Honor. Okay, oh, sige, hakot na siya po. Oh. Karga, grabe makakarga, oh. Ang bilis. Oh, si Susongko, simple lang, oh. Nag-supervise pa si Susongko. Oh, bilisan nyo. Bilisan nyo. Ang ina to mga pulis na ito.
The worst. Sino yung naghubad na nagbibihis? Ang preliminary namin yan, Your Honor, si Rebusore yan. Nagpalito, Rebusora? nagpalito ng t-shirt na from na itim na Rebusora, nagpalito from itim na t-shirt, nagpalit siya ng kulay asul na polo shirt. Kulay asol. Yan, magpapalito yan, Your Honor. Si Rebusora. Tsaka umalis yung yan. Next, sa number 8 nga, ayan. Dito naman yung honor, bago at kahit na, Yan. Ikaw mo daw. Yan. yan, I-play mo. ayan. Ayan, pakikita lang namin na Your Honor, ayun, dinadala yung mga shabu doon sa Altera. Altera. Ayan, 5:05 na. Kahit na dumating na yung mga opisyal, patuloy pa rin yung mga lumabas ng mga yan, yung naka-siboy tuwala ang tawag namin. Ang apat, Ano yan? Ano yan? Post. ayan, Ano yan? Cebu. mga shabu yan, Your Honor, ang suspected shabu yan, inilipat doon sa lugar ni Jimenez na malapit lang doon na walking Lugar ni Jimenez. Yes, Your Honor. Sa kabilang building. Yes, Your Honor. Yung Siboy Tuwalya, sino yan? Dinidevelop namin doon sa report, Your Honor, na identify yan. Identify. Nandito rin. At the proper time, we present sa court, Your Honor. Ang papel ng separate Kahit case. na, para i-present dito. mo na dito ngayon, wala mang problema, wala mang provision yan. Sabihin mo kung sino yung tao na yan. Yes, yan. Yes, Yung nakasunod, yung nakakap. yan, basically yung mga IFLD na grupo rin nila Katarata, Your Honor. IFLD. IFLD tsaka SAU 4A, Your Honor. Continue natin yung, para makita yung, Parang nagbibit-bit lang ng pagkain, no? yan. Kung maghakot ng shabu. Yan, 5:21 yun, Your Honor. Dumating na yung mga official dyan. 5:34, kumpleto na yung official dyan. Naglalabas pa rin, patuloy pa rin. Ayan. Sa 9. Sige, pakita nga sa 9. Ito yung, pinapakita namin yung proximity ng nililipatan. I would like to acknowledge the presence of Senator Bungo. Thank you, Your Honor, for coming. Please continue. Ito naman sa slide 9, patunay na nasa kabila lamang, ayun, na nagpa-park sa kabila yung sa bahay ni Jimenez. Eh dito mga tao, Your Honor, na naglalakad lang, parito sila, papunta roon at pabalik, nilalakad lang nila yung nililipatan. Kumbaga, this has been planned, this has been organized and orchestrated pati sa execution. Na was it really a bypass operation or was other agenda for that matter? Kaya ito, pinapaurong lang yung dating ng mga sasakyan, etc. Kaya mamayang konti, few minutes, pabalik na kaagad sila, parito lang talaga. Tapos ito yung 2:13, ito nga sila Sergeant Tibay, Post. Parang grab lang ang shabu, no? Kung ikarga sa motor, oh. Sino ngayon naka-orange sa pantalon? si Naka-black? Katarata, no, tsaka si Ha? Sergeant Tibay ata yan. Ano. Tibay, yung naka-backride. Yes, no. Tapos yung nakasakay sa motor, Si Master Sergeant Katarata, Your Honor. Katarata. Tibay. Saan si Tibay? Oh. Ikaw yung naka-backride kay Katarata? No, Your Honor. Sige, no ka ng no dyan. Nasama ba ito sa kinuntem? Hindi ka kasama sa nakontem, no? Sige, patuloy ka sa pagsinungaling dyan. Sige, Janelle, tuloy lang. Kaya 2:14 yan, makita nyo, 2:15 plus, bumabalik na kagad. Nag-drop lang sila ng mga bagay-bagay doon. Kaya malapit, ayun. Ayan. Kaya ito, yung isang biyahe pa nila, na makita natin na 2:18, na lumakad siya, at 2:19, bumabalik, kasabay na rin yung napakalapit lang talaga ng pinaglilipatan ng mga shabu eh. Malapit lang yan kasi nagka-counterflow sila eh. Napakalapit lang yan. Yes, Kaya yun yan 2:21, ayan, 2:23, ayan, pabalik na rin kagad sila.
Talagang malapit lang din. Ito yung honor yung sa fact finding. Kaya ito yung 441, dumating na yung mga official dyan. Ayan, pabalik lang sila. Pagkatapos madala doon sa lugar na yun, nilalakad lang nila. The number 10, ito yun para hindi na kasi i-argue na meron ng object evidence na makikita nila. Kaya makita natin, humabot sa mga halos 5 o'clock, naglalabas pa rin na epektos. Pero itong mga opisyal, itong naka-blue na ito na ina-identify si Captain Susongko na dumating ng 1:21, yung kanyang sasakyan dumating ng 2:57. Ito naman sasakyan niya, naka-identify na MUX, kasama rin sa pre-ops. Kaya makikita rin natin yan. At yung listahan na ng mga kasama doon, merong 6, may 9, kasama din doon. Ayan. Kaya dumating siya ng 2:57. Ayan. Makikita natin yung dineclare nilang bypass kay Atedero na 4:45, nauna silang dumating. Ayan. Kaya kasunod yung sasakyan ni Amerol na 4:32. Ayan, magkakasunod lang actually sila dyan. Ayun. Yun yung sasakyan sa likod ng Hondo City, Black City. Ayan, na dumating si Amerol na 4:42. Ayan. Tapos bababa si Amerol, ayan, at ayun, mamayang konti bababa dyan si Amerol. Ayun, bababa si Amerol, ayan, makikita sila ni, Saan si Amirul dyan? ayun yung parang brown, light brown na t-shirt, Your Honor, ayun, meron lang tinignan dun sa likod ng MUX. At ito, babati siya ngayon kay Yan. Post. Amirul, Yes, Your Honor. ikaw yan. Yes, Your Honor. Yan ba? Yan ang may bayag. Sabihin ka agad na siya. Oh. Yan. Ibig sabihin, hindi ka nagtatago nito ng katotohanan. Yan. Ikaw yan, Amirul, for the second time. Yes, Your Honor. Nasa affidavit ko po yun, Your Honor. Very good. Bakit itong mga iba, ayaw umamin na sila yan? Please continue. Ayan, okay. After 3:42 at 3:45, Dali, Amirul, Yes, Your Honor. balik nga yung rewind. At least meron tayong may bayag itong magsabi na siya. Ikaw yung nag-fist bump. Yes, Your Honor. Sino yung ka-fist bump mo? Si Captain Susongko, Your Honor. Si Datsu Songko. Yan, Hindi ka nang tinay, ikaw pala yan. thank you. Klaro yan. Thank you. Anak ng baka. Very good. Thank you. Please continue. Yes, Your Honor. Ito naman yung pagdating ng sasakyan ni Colonel Olonan. Naka green t-shirt naman si Colonel Olonan. Dumating siya ng 3:45. Dumating si Amerol ng 3:42, 3:45 naman si Colonel Olonan. Dumating si Amirul, Ng, tapos na yung hakutan nila ng mga shabu? yes, Your Honor. Tapos na? Tapos na, Your Honor. Kaya pala siya, malakas ang loob, umamin na siya yan dahil hindi siya involved sa pilferage. Yung unang pilferage, pero sa mga succeeding pilferage, Your Honor, hanggang alas 5, naglalabas pa rin sila kahit nandito na yung mga opisyal. Andiyan pa rin yung opisyal. Nakita na natin ito kanina, Your Honor. Kaya patuloy pa rin. Yan. Sige, continue. Yeah, Your Honor, nakita natin dumating sa Black Ford Ranger pickup ng 4:45 si Colonel Olonan. Yan. Rather, 3:45. Kaya 3:42, 3:45. At darating naman si Ibanez ng 3:54. Magkakasunod lamang sila na dumating. Nasa van na black naman si Lieutenant Colonel Ibanez kasama si Major Salmingo. Nakapula si Salmingo, naka-black Post. Ayan. Ibanez, ikaw yan? Yung nakaitim, naka-short pants, nakaitim ang t-shirt. Yes, Your Honor. Salmingo, ikaw yan, nakapula? Yes, Your Honor. Thank you. Continue. Kaya yan. Sige. Kaya nag-uusap ngayon si Olonan, Ibanez, Salmingo. Ayan.
mamaya lalabas sila dyan. Ayan yung tatlo. Nag-uusap sila ng 3:57. Ayan. Ayun. Anong pinag-usapan nyo dyan, Ibanez? Hinihintay namin, Your Honor, si Sir Domingo, Your Honor. Anong pinag-usapan nyo? Mayroon Na- kayong para- niluluto dyan eh. Wala po, Your Honor. Hinihintay lang namin si... Salmingo. Anong pinag-usapan nyo dyan? Sir, wala pa po, sir. Kaano kahaba yan, attorney? Mga 5 to 7 several minutes yan, Your Honor. Kasi paikot-ikot sila, nagsimula sila sa loob at lumabas sila at Andito na si Ulunan? yan, Your Honor, yun dito sa meeting. Hindi, si Ulunan ba? Andito na? Dumating na? Wala pa? Sige, please, continue. Ayun. At nado doon si Mayo sa harapan, Your Honor, sa Montero lamang. Ayan. Ito yung arrival ni General Domingo ng 3:59. Ayan, Your Honor. Naka-mark car siya, pero mamaya hindi na siya mark car. Yun, tinanggal na yung PNP doon. Domingo, bakit nyo pinanggal yung PNP seal doon sa sasakyan mo? Tinanong ko yung bata ko, sir, ba't tinanggal niya? Ang sabi sa akin is, sa daming pulis dyan, hindi po namin alam kung sinong kakampi o kalaban siya dahil pulis nga yung suspect, sir. At saka, parang security rin, sir, dahil kung kami lang ang marked vehicle, baka bigla kaming ratratin pag alis namin, sir. Continue. Yes, Your Honor. At umalis si General Domingo ng 7:41. Pause. Yung mga nag-uusap na yan, sino-sino yan? Yan, kilala ni General Domingo yan. Sila Olonan, sila Gonzales, sila Salmingo, sila... Saan si Domingo dyan? Saan si General Domingo? Yan. Ano pinag-usapan nyo dyan, General Domingo? We talk about the supposed follow-up operation, Your Honors. Saan yung follow-up operation? Nga po yung in-offer ni Colonel Ibanez, gamitin si Mayo, at may makukuha kaming mas malaking stocks ng illegal drugs sa ibang warehouse. Saan daw? Sa Pasig yung binanggit niya, Your Honors. Pasig. Yes. Yan na yung si Duhay Lungsod. Actually, Your Honors, ang at that particular time, ang binanggit lang ni Colonel Ibanez is yung Pasig. But sa isip-isip ko, sir, gusto lang niyang, at that particular time, gusto lang niyang gumanti dahil nilaglag nga ni Gonzales yung bata niyang si Mayo. Eh parang gusto niyang gumanti niya, sir. Gusto rin niyang ituro yung bodega ni Gonzales, sir. Is that so, Colonel Ibanez? Hindi po totoo, Your Honor. Anong purpose mo? Nag-offer ka ng follow-up operation? Hindi Para ano? po ako nag-offer, Your Honor. At yun lang yung sinabi na gagamitin si Sergeant Mayo doon sa... Galing mo nga yung kwan mo para marinig kang mabuti. Hindi ka, ibig mo sabihin, nagsinungaling si Domingo? Hindi ka nag-offer na meron kayong pa-follow-up operation? Hindi po ako nag-offer, Your Honor. Ang napag-usapan po dyan is yung matuloy yung operation against Juden Francisco. Against? Against Juden Francisco, Your Honor. Kasi, Your Honor, meron kasi diyang kami sa UNCR is naka-standby kami talaga for that operation. At natanong kung merong kung anong status ni Dragon, kasi Dragon yung kuplan. Ang sabi ko is naka-standby kami. Yun lang, Your Honor, yun yung na-offer na at may go signal na ituloy yung operation. Pero ang sabi ko is si Sergeant Mayo ang may nakaalam doon sa talagang operation, Your Honor. Kaya, Sergeant Mayo. yes, Your Pero Honor. ikaw nag-offer. Hindi pa ako nag-offer, Your Honor, kasi ang sinabi lang doon is ituloy yung operation. Kasi hindi ko alam, Your Honor, yung napag-usapan nila, Your Honor. Sergeant Mayo, magkakatulong ito sa'yo. Tumulong ka naman, mag-operate ka. Sige nga.
Ikaw daw nag-offer nito. Alam ko na kung anong binubulong sa iyo ng abogado mo. Sige. Op. Dandahan pagsalita para hindi kami masaktan. Silent, Your Para Honor. hindi kami masaktan, dandahan mo sabihin yung mga words na i-utter mo. Sige nga. Ano? I invoke my right to remain silent. Yun na. Masakit na katotohanan. Sige, wala tayong magawa dyan. Ginoo ko. Tulungan mo kami makamit yung katotohanan dito. Ang titigas nitong mga pulis na ito. Your Honor, Your Honor, sir. Makain ito. Ginagastusan ang pamilya nito, pinapakain sa pamilya nila. Sweldo galing sa pagiging pulis. Tapos ngayon, ganito ang pinaggagawa. Diyos ko, mga bagin. Paano na lang ang Pilipinas nito kapag dumami ang ganitong klaseng pulis? Diyos ko. Your Honor, Kaya continue. for the record, konti lang ito, Your Honor. Kaya nga, nais namin matapos ito na maitayo sila sa What do you mean by konti? Kunting dito sa pulis ang siraulo o kunting slice na lang ipapalabas mo? pareho, Your Honor. Pareho. Konti na lang din yung natitira dito na kaya inaapura namin na mailayo sila sa PNP kasi marami talaga pong PNP na nadadamay eh. Kaya sabi nga namin pidig lang ito. Nakakahiya, kawawa. Hindi lang ha, kahit sabi mo pidig. Ang daming matino na pulis dyan sa pidig. Marami Hindi rin. lahat ng pulis sa pidig sila ulo. Yes, sir. Ang daming mabait dyan. Alam ko yan. Alam ko. Kadaming matino na pulis dyan. Ilan lang ito mga siraulo na ito na gumawa ng kalukuhan, nadadama yung mas marami. Sana makonsensya naman kayo. Andito na kayo. Andyan na. Puros pa rin kayo, iwas pusoy. Ayaw nyo palabasin katotohanan. Sige, pagpatuloy nyo yan. Bayita, alam ko matino ka na pulis eh. Matino ka na pulis, pero ngayon napilitan kang tumahimik. Ayaw kasi gusto mo mag-cooperate sa napag-usapan ninyo. Na panindigan nyo yung mali-mali na sworn statement, yung pinapit ninyo. Sige, tuloy nyo yan. Alam ko kayo, hindi pa kayo, P1, patrolman, hindi pa kayo ganun kasindikato, alam ko. Takot lang kayo. Takot lang kayo, puro kayo iwas pusoy. Dapat kung magsuot kayo ng badge na yan, Honor, service, justice. Yan nakalagay sa dibdib ninyo. Dapat isa puso ninyo yan. Hindi yung puro iwas pusoy kayo, kabago-bago pala yung serbisyo. Puro iwas pusoy. Okay, matakot, magkamali. Kung mali man itong in-execute ninyo na affidavit, as I've said, you cannot correct a mistake by maintaining that mistake. I-correct nyo yan. And the truth will set you free. Puro kayo.